Bago natin simulan ang kwento, nais ko munang ipaalala na ang lahat ng maririnig ninyo ay hango sa totoong karanasan na ibinahagi sa atin. Maaari itong maglaman ng mga detalye na hindi angkop sa mga bata, kaya mas mainam na kung may mga kasama kayong mas nakababata ay gabayan sila habang pinapakinggan ang ating kwento. Ang layunin ng pagsasalaysay na ito ay magbigay babala, magbahagi ng karanasan, at magsilbing paalala sa mga bagay na maaaring hindi natin maipaliwanag ngunit tunay na gumagala sa ating paligid. May mga baryo na, sa kabila ng kanilang katahimikan, ay may tinatagong kasaysayan ng pangamba at hiwaga. Mga baryong animoy nilamon ng panahon, iniwan ng kabihasnan, ngunit nananatiling buhay sa mga bulong ng mga taong nakaligtas mula sa mga bangungot na bumabalot dito. Isa sa mga baryong ito ang siyang pinagmulan ng ating kwento, isang lugar na matagal nang iniiwasan, hindi dahil sa kahirapan o pagkakalayo, kundi dahil sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Isipin ninyo ang isang baryong nakatago sa gitna ng kagubatan, halos walang makikitang daan kundi makipot na landas na tila pilit tinatakpan ng mga gumagapang na damo at ugat ng puno. Sa araw, para itong simpleng baryo lamang, mga bahay na gawa sa kahoy, ilang pirasong kubo na malapit sa bukirin, at mga batang masayang naglalaro sa tabi ng ilog. Ngunit sa paglubog ng araw, nagbabago ang lahat. Ang mga kuliglig na kanina'y tila musika ay biglang nagiging malakas na parang babala. Ang malamig na hangin ay nagdadala ng kakaibang amoy, isang amoy na hindi mo mawari kung mula ba ito sa nabubulok na hayop o sa isang nilalang na hindi dapat narito. At sa baryong iyon, may isang binatang minsang tumakas at iniwan ang kanyang tinubuang lupa, dala ng takot at pangambang baka siya ang susunod na biktima ng mga aswang na bumabalot sa kanilang komunidad. Ngunit sa paglipas ng panahon, dumating ang pagkakataong hindi na siya maaaring manatiling malayo. Isang panawagan mula sa baryo ang muling bumuhay ng kanyang bangungot, at sa kabila ng lahat ng kanyang iniwasan, siya ay napilitang bumalik. Sa kanyang pagbabalik, hindi lamang alaala ang kanyang haharapin. Muli niyang masisilayan ang mga matang lagi siyang sinusundan tuwing gabi. Mga matang mapupula na lumilitaw mula sa kadiliman, mga aninong gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin, ngunit naglalaho kapag siya ilumingon. Ang kanyang mga paa ay tila pinipigilan siyang magpatuloy, ngunit ang tibok ng kanyang puso ay nagsusumigaw na kailangan niyang magtungo roon, sapagkat ang kanyang baryo, ang kanyang mga kababayan, ay nasa bingit ng kapahamakan. Sa bawat hakbang palapit sa baryo, tila ba mas nagiging mabigat ang paligid. Ang hangin ay humahapdi sa balat, para bang maihalong abo at dugo. Ang mga punong dati masisilayan lamang bilang simpleng halaman ay nagiging mga aninong nakamasid, tila ba mga bantay ng kagubatan na nagbubulong-bulong ng mga lihim na hindi niya dapat marinig. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang tanong na bumabalot sa kanyang isipan. May babalikan pa ba siyang buhay sa baryong iyon, o bangkay na lamang ang madadatnan niya? Ngunit ang kanyang pagbabalik ay hindi basta para lamang tumulong. May dala siyang lihim, isang bagay na hindi niya kailanman ipinagtapat kanino man bago siya umalis. Isang lihim na maaaring siyang maging sagip o siya ring maging dahilan ang tuluyang pagkapuksa ng kanyang bayan. Habang siya'y papalapit, muling sumagi sa kanyang alaala ang gabi ng kanyang pagtakas, ang nakakatulig na sigaw ng kanyang mga kapitbahay, ang pagkalampag ng mga pinto, at ang nakakatindig balahibong kaluskos ng mga pakpak sa dilim. Sa bawat sandaling iyon, alam niyang may isang nilalang na hindi siya binitiwan, isang nilalang na alam ang kanyang pangalan at ngayon ay matagal nang nag-aabang sa kanyang pagbabalik. Kaya ngayon, mga kaibigan, samahan ninyo akong sundan ang kanyang paglalakbay pabalik sa baryo na iniwan niya. Alamin natin kung may pag-asa pa ba siyang mailigtas ang mga naiwan, o kung ang pagbabalik niya ay magiging hudyat ng mas malaking trahedya. Ngunit tandaan ninyo, sa bawat hakbang niya sa dilim, mas lumalapit siya hindi lamang sa kanyang nakaraan, kundi sa isang lihim na matagal nang ikinukubli ng kanilang baryo. At sa dulo ng lahat ng ito, baka hindi lamang ang baryo ang kanyang ililigtas, kundi pati ang sarili niyang kaluluwa. Ngunit isang tanong ang naiwan, sino nga ba ang tunay na nag-aabang sa kanyang pagbabalik, ang kanyang mga kababayan na umaasa ng kaligtasan, o ang mga nilalang ng dilim na matagal nang nagugutom at naghihintay sa tamang oras? Habang papalapit siya sa baryo, unti-unti nang bumibigat ang kanyang dibdib. Hindi lamang ito dahil sa kaba,
kundi dahil sa pakiramdam na may mga matang hindi nawala sa kanyang likuran. Sa bawat hakbang, may bahagyang yabag siyang naririnig sa di kalayuan, tila ba may sumusunod ngunit hindi nagpapakita. Kapag humihinto siya, humihinto rin ito. Kapag nagmamadali siya, tila ba sumasabay din ang kanyang mga yapak. Ngunit sa tuwing siya ay lilingon, wala siyang makikita kundi makakapal na anino ng mga puno at ang kumikislap na mga mata na agad naglalaho. Napakapit siya sa dala niyang maliit na sako na naglalaman ng ilang gamit at kaunting pagkaing baon. Hindi iyon sapat kung sakaling matagalan siya sa baryo, ngunit ang totoo'y hindi pagkain ang habol niya roon. Isa lamang ang hangarin niya, ang malaman kung may natitira pa sa kanyang bayan at kung kaya pa niyang sagipin ang mga naiwan. Ngunit habang lumalapit siya, muling bumalik sa kanyang alaala ang huling gabing naroon siya. Noong gabing iyon, mga sigaw ang pumunit sa katahimikan. Ang kanyang sariling ina ang huling nagtaboy sa kanya, pilit siyang pinapalayas at pinatitakbo habang hawak ang isang kandila. Tumakbo ka na, huwag ka nang lumingon, iyon ang huling salitang tumimo sa kanyang isipan bago siya tuluyang kumaripas palabas ng baryo. Ngunit kahit tumakbo siya ng buong lakas, hindi na niya malimutan ang mga matang iyon, mapupulang mata na nagmamasid mula sa bubungan ng kanilang bahay, at ang malalakas na pakpak na sumasalpok sa hangin. Ngayon, sa kanyang pagbabalik, ang paligid ay mas lalong nagmistulang libingan kaysa sa isang baryo. Walang halakhak ng bata, walang huni ng mga manok, at ang hangin ay puno ng amoy ng usok na matagal nang kumapit sa mga dingding ng mga bahay. Sa di kalayuan, nasilayan niya ang ilang kubo na tila iniwanan ng mga nakatira. Ang mga pintuan ay nakabukas, ang mga bintana ay nakasabit at animoy pinwersang sinira mula sa loob. Ngunit ang mas nakakapagtaka, may mga bakas ng paa sa putik, malalaki, mahahaba, at hindi akma sa pangkaraniwang tao. Pinilit niyang lakasan ang loob at tinahak ang daan patungo sa gitna ng baryo. Doon ay muling bumalik ang bigat ng alaala, mga kabataang biglang naglalaho tuwing gabi, mga inang umiiyak dahil sa mga sanggol na nawawala, at mga alagang hayop na natatagpuan kinabukasan na wala ng lamang loob. Ang lahat ng iyon ang nagtulak sa kanya noon para tumakas. Ngunit ngayong siya ay narito muli, kailangan niyang harapin ang mga tanong na matagal na niyang tinakbuhan. Sa di kalayuan, nakarinig siya ng kaluskos. Mabilis siyang tumigil at nakiramdam. Parang may gumagapang sa damuhan, mabagal ngunit sigurado. Sinundan ito ng mahihinang halakhak, hindi sigaw ng tao, kundi mga tinig na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Napaatras siya ng bahagya, ngunit bago pa siya makalayo, isang malamig na hangin ang biglang humaplos sa kanyang batok, para bang may humihinga mula mismo sa kanyang likuran. Paglingon niya, wala siyang nakita. Ngunit ang mga dahon ng mga puno sa itaas ay gumagalaw na para bang may mabigat na nilalang ang nagmamasid mula roon. Hindi na niya napigilan ang sarili, napabulong siya ng dasal. Ngunit kahit iyon ay tila ba hindi sapat upang mapawi ang takot. Ang kanyang dibdib ay kumakabog, at sa bawat pintig ay mas lalo siyang nakaramdam na may humihila sa kanya pabalik. Ngunit hindi siya tumigil, sapagkat alam niyang nasa gitna pa lamang siya ng kanyang misyon. Sa wakas, natuntun niya ang lumang bahay na kanyang kinalakihan. Nakabukas ang pinto, nakabitin ang mga dingding na halos kainin na ng anay, at sa loob ay may bahid pa ng kanilang lumang kasangkapan. Nandoon pa ang upuang yari sa kawayan, ang mesa kung saan sila kumakain ng pamilya, at ang lumang lamparang iniwan ng kanyang ina. Ngunit higit sa lahat, sa sahig ay nakaukit pa rin ang bilog na gawa sa abo at asin, ang huling bakas ng proteksyong iniwan ng kanyang ina bago siya pinalayas palabas ng bahay. Ngunit ang bilog na iyon ay sirang-sira na. At sa mismong gitna nito, may nakitang siya'y mapupulang mansa. Hindi niya masabi kung dugo ba iyon ng tao o hayop, ngunit alam niyang isa lang ang ibig sabihin nito, hindi ligtas ang kanyang pamilya noon, at marahil, hindi na rin ligtas ang sinumang naiwan. At mula sa dilim ng kusina, may tunog na muling umalingaw-ngaw. Isang mabagal na pagdila ng dila sa labi, basa at nakakatindig balahibo. Sunod ay ang tunog ng mga kuko na kumakaskas sa kahoy, dahan-dahan, parang nilalason ang kanyang tenga. Napaatras siya, nanlalaki ang mga mata, at doon niya napagtanto, hindi siya nag-iisa. Ang nilalang na iniwan niya noon ay naroon pa rin. At ngayong bumalik siya,
tila ba ito ang matagal ng hinihintay na sandali. Nanatili siyang nakatayo, nakapako ang mga mata sa dilim ng kusina. Ang bawat segundo ay parang oras, at ang bawat tunog ng kuko na kumakaskas sa kahoy ay tumatagos hanggang buto niya. Gusto niyang tumakbo palabas ng bahay, ngunit ang mga paa niya ay tila nakabaon sa sahig. Sa kabila ng kanyang takot, naramdaman niyang hindi siya pwedeng umatras ngayon, nasa mismong tahanan na siya ng kanyang pagkabata, at dito rin marahil nakatago ang mga sagot sa kanyang mga tanong. Ngunit ang tanong na bumabagabag ay kung handa ba siya sa mga sagot na iyon. Muli niyang narinig ang tunog, ngunit ngayon ay sinabayan ito ng mahihinang tawa, isang halakhak na parang pinaghalo ang tinig ng isang babae at ng isang hayop. Malamlam, mabagal, at tila ba sinasadya upang uminit ang kanyang batok sa kaba. Bago pa man siya makagalaw, biglang tumigil ang lahat ng ingay. Natahimik ang buong bahay, para bang walang nangyari. Ngunit iyon ang pinakanakakakilabot, ang katahimikan na parang nag-aabang ng kanyang susunod na galaw. Dahan-dahan niyang inilapit ang sarili sa mesa, kung saan nakapatong ang lumang lampara. Nang sindihan niya ito, bahagyang lumiwanag ang paligid. Ngunit ang munting liwanag na iyon ay nagbunyag ng mas nakakatakot, mga gasgas sa dingding na mistulang sinusubukang buksan mula sa loob, at mga bakas ng kamay na may mahahabang kuko. Naiwan bilang marka ng isang nilalang na matagal nang pabalik-balik sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ang takot, isang kakaibang ingay mula sa labas ang umalingaw-ngaw. Isang alingaw-ngaw ng mga yabag, mabibigat, sabay-sabay at papalapit sa kanyang direksyon. Napatigil siya, kinabahan. Hindi na iyon isang nilalang lang, tila marami silang sabay-sabay na dumarating. Mabilis niyang isinara ang lampara at muling tinakpan ng dilim ang buong bahay. Lumapit siya sa bintana at sumilip. Sa dilim ng labas, nakita niya ang ilang mga anino na naglalakad sa paligid ng baryo. Hindi malinaw kung tao ba sila o nilalang, ngunit ang kanilang galaw ay hindi pangkaraniwan. Ang ilan ay nakayuko at naglalakad na parang gumagapang, habang ang iba ay sobrang taas, halos sumasayad ang ulo sa bubungan ng mga bahay. May dalawa pa na tila nakabitin ang mga braso, mahahaba at nakalawit na para bang walang buto. Ngunit ang pinakanakakakilabot ay ang kanilang mga mata, lahat ay nagliliwanag ng pula sa gitna ng kadiliman. Agad siyang napaatras mula sa bintana. Ang kanyang hininga ay hindi napantay at ang pawis ay bumabalot sa kanyang mukha. Alam niyang wala na siyang ligtas na matatagpuan kung sakaling mapansin siya ng mga ito. Ngunit habang nakikiramdam siya, narinig niyang may tumawag sa kanyang pangalan mula sa labas, isang pamilyar na tinig. Anak, mahina, halos pabulong, ngunit malinaw na malinaw. Ang boses ng kanyang ina. Nanlaki ang kanyang mga mata. Alam niyang imposible iyon. Matagal na mula ng huling gabi na nakita niya ang kanyang ina, at sa isip niya, iyon ang huling pagkakataon. Ngunit naririnig niya ngayon ang tinig na iyon at parang nanggagaling ito sa mismong harap ng kanilang bahay. Dahan-dahan siyang lumapit muli sa bintana, ngunit hindi niya makita kung sino ang naroon. Ang tanging lumalabas lamang ay anino, hindi babae, hindi rin hayop, kundi isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Pinilit niyang huwag magpadala, ngunit ang kirot ng alaala ng kanyang ina ay nag-udyok sa kanya. Kung sakaling may pagkakataon na buhay pa ito, paano kung totoo? Ngunit kasabay nito, isang pangamba ang pumapasok sa kanyang dibdib, paano kung iyon ay isang bitag lamang ng mga nilalang na gumagala? Habang siya'y naguguluhan, biglang may kumalabog sa bubungan ng bahay. Malakas, mabigat, at nagpauga sa buong dingding. Kasunod nito ang mabilis na pagkaluskos ng mga paa, paikot sa bubong, para bang may nilalang na umaaligid sa itaas. Mabilis siyang napayuko, tinakpan ang sariling bibig upang huwag mag-ingay. Ang lampara ay halos mahulog sa kanyang pagkakakapit. Ang bawat segundo ay tila walang katapusan, at sa bawat paggalaw ng nilalang sa bubong, nararamdaman niyang malapit na itong bumaba upang hanapin siya. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang takot. Mula sa sahig, nakarinig siya ng paggasgas. Dahan-dahan, marahan, parang may humuhukay mula sa ilalim ng bahay. Ang kanyang katawan ay halos manlamig sa pagkakatayo. Kung may mga nilalang sa labas at isa pa sa bubong, ngayon ay mayroon ding nanggagaling mula sa ilalim.
Napagtanto niyang siya ay napalibutan. Ngayon, nasa isang sitwasyon siya na higit pa sa kanyang inasahan. Hindi lamang isang nilalang ang kanyang kahaharapin, kundi isang buong pangkat ng mga anino ng dilim na tila sabay-sabay na nagpasya na oras na upang siya'y kunin. At sa gitna ng lahat ng iyon, naroon pa rin ang tinig ng kanyang ina, paulit-ulit na tumatawag sa kanya, mas malakas, mas desperado, at mas nakakapangilabot. Halos mabingi siya sa lakas ng tibok ng kanyang dibdib. Ang lampara sa kanyang mga kamay ay nanginginig na, at pakiramdam niya ikaunting kibot lamang ay mababasag ito sa sahig. Nasa gitna siya ng isang bitag na hindi niya alam kung paano lalabasan. Sa labas, mga matang nagliliwanag sa dilim ang unti-unting lumalapit. Sa bubungan, ramdam niya ang bigat na nilalang na dumadagundong ang bawat hakbang. At mula sa ilalim ng sahig, patuloy na sumisilip ang mga daliri, mahahaba, matatalas, at unti-unting kumakalas ng mga tabla. Napaatras siya, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit biglang muling sumingit ang tinig mula sa labas. Anak, lumabas ka na, huwag kang matakot. Ang boses ay halos eksaktong boses ng kanyang ina, may init at lambing na matagal na niyang hinahanap. Ngunit may halong kakaiba, parang pilit ginagaya ng isang nilalang na hindi talaga marunong magpakatao. Ang bawat pantig ay may kakaibang bitin, parang may bahid ng gutom na hindi matakpan ng pagmamahal. Gusto niyang sumagot, gusto niyang sumilip muli, ngunit hindi siya makagalaw. Ang mga binti niya ay nanginginig, at ang pawis ay dumadaloy sa kanyang likod. Parang kinukulong siya ng mismong bahay na minsan ay naging kanlungan niya. Ang bawat sulok ng silid ay nagmistulang may mga matang nakamasid, at ang hangin ay bumibigat na para bang hindi na siya makahinga. Biglang umuga ang buong bahay, para bang may malakas na puwersang tumalon sa bubungan. Sunod ay ang sabay-sabay na pagkakaluskos ng mga anino sa labas, parang daan-daang kuko ang dumadampot sa dingding. Hindi na ito basta isa o dalawa, tila buong paligid ay nilamon ng mga nilalang na sabik makapasok. Mula sa ilalim ng sahig, bumigay ang isang tabla, at sumungaw ang isang kamay, hindi kamay ng tao, kundi maitim, tuyo, at may kuko na mas mahaba kaysa sa braso. Dahan-dahang kumakapit ito, sinusubukang abutin ang kanyang paa. Mabilis siyang umatras patungo sa kusina, ngunit lalo lang siyang nabitag. Ang mesa at mga lumang upuan ay nagsimula ring gumalaw, para bang may puwersang hindi nakikita na nagtutulak sa kanya palayo sa pintuan. Ang lampara ay kumikislap-kislap, at sa bawat sandali ng liwanag, nakikita niya ang mga bakas ng anino sa dingding, mga aninong may iba't ibang hugis, ilan ay may sungay, ilan ay may pakpak, at ilan ay naglalakad na parang mga hayop ngunit may mukha ng tao. Muli niyang narinig ang boses. Ngayon ay hindi lang isa. Anak, lumabas ka na, halika, matagal ka naming hinihintay, umuwi ka na, mga tinig na naghalo-halo, pamilyar ngunit mali. Naroon ang boses ng kanyang ama, ng kanyang mga kaibigan, ng mga kapitbahay na alam niyang matagal nang wala. Lahat sila ay parang sabay-sabay na bumubulong sa kanyang tenga. Napakapit siya sa kanyang ulo, halos mabaliw sa naririnig. Ngunit bago siya tuluyang lamunin ang takot, napansin niyang may kakaibang liwanag na nanggagaling mula sa isang sulok ng kusina. Isang maliit na kahon na dati itinago ng kanyang ina. Hindi niya alam kung bakit bigla niya itong napansin ngayon, ngunit ang liwanag na lumalabas mula rito ay tila nagbabadya ng proteksyon. Dali-dali siyang lumapit, ngunit kasabay nito, mas naging mabangis ang mga nilalang. Mula sa ilalim, dalawang kamay na ang sumungaw, parehong pilit na hinahablot ang kanyang binti. Sa bubungan, narinig niya ang isang malakas na kaluskos, at unti-unting bumigay ang mga tabla, para bang anumang oras ay babagsak ang isang mabigat na katawan mula sa itaas. Sa labas, nagsimula nang yumanig ang lupa, sinasabayan ng mas malalakas na tinig, ngayon ay hindi na boses ng tao, kundi tila sabayang alulong ng mga gutom na halimaw. Habang nanginginig ang kanyang kamay, binuksan niya ang kahon. Ngunit bago niya makita ang laman, biglang tumigil ang lahat ng ingay. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ang mga kamay sa ilalim ay umatras, ang mga yapak sa bubungan ay naglaho, at ang mga matang nasa labas ay biglang nagdilim. Wala ni isang tunog ang natira, maliban sa kanyang mabilis na paghinga. Ngunit ang katahimikan ay hindi kaligtasan, ito'y babala. Pakiramdam niya,
lahat na nilalang ay hindi na nasa paligid kundi nasa mismong loob na ng bahay. Hindi na niya alam kung saan siya dapat lumingon dahil ang dilim ay parang may sariling buhay na lumalamon sa kanya. At sa isang sulok, sa pinakamadilim na bahagi ng silid, may dalawang matang unti-unting bumukas, hindi pula, kundi maputi, parang walang itim. Tinitigan siya nito ng diretsyo, at kasabay ng titig na iyon ay isang ngiti na mas malamig pa sa kamatayan. Nakatitig siya sa kahon na hawak-hawak, nanginginig ang mga daliri. Ang liwanag na lumalabas mula rito ay kumikislap na parang apoy ng kandila na nilalaro ng hangin. Ngunit bago pa man niya masilip ang laman, isang malamig na boses ang biglang sumingit mula mismo sa loob ng kanyang isipan. Sa wakas, bumalik ka na paatras siya. Napakapit sa kanyang sentido, sapagkat hindi ito ordinaryong tinig. Hindi ito nagmula sa labas, kundi tila ba nasa mismong loob ng kanyang ulo, gumagapang sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Kasabay nito, naramdaman niyang kumikirot ang kanyang dibdib. Para bang may humahaplos mula sa loob, isang kakaibang init na hindi niya maipaliwanag. Nang ibinalik niya ang tingin sa kahon, doon niya napansin ang ukit sa gilid nito. Mga simbolo na hindi niya maintindihan, ngunit alam niyang hindi iyon gawa ng tao. Ang kanyang ina ang nag-ingat ng kahon, ngunit bakit may ganito sa kanilang tahanan? Sa sobrang gulat, nabitawan niya ang lampara at bumagsak ito sa sahig. Bagaman hindi agad namatay ang apoy, ang liwanag ay mas lalo pang kumislot, nagbigay ng mga aninong naglalaro sa bawat dingding. At sa bawat kislot, mas malinaw niyang nakikita ang mga nilalang na nakamasid sa kanya. Hindi lang pala anino ang nasa paligid, tila ba nakatago sila sa pagitan ng ilaw at dilim, nag-aabang ng tamang sandali para lumantad. At doon nagsimula ang hindi niya inaasahan. Habang nakatitig siya sa kahon, bigla itong bumukas ng kusa. Mula sa loob ay lumabas ang usok na kulay abo, malamig at mabigat. Kumalat ito sa buong silid, at sa bawat iglap, nabuo ang hugis ng mga mukha ng kanyang mga mahal sa buhay na matagal nang nawala. Naroon ang kanyang ama, ang kanyang mga pinsan, ang ilang kapitbahay. Ngunit lahat sila ay may iisang anyo, maputla, walang buhay ang mga mata, at nakangiti ng isang ngiting hindi na makatao. Anak, kay muling sambit ng kanyang ina, ngunit ngayon ay malinaw na hindi na ito ang tinig na kanyang naalala. Ito'y puno ng pagnanasa, puno ng gutom at puno ng galit. At sa isang iglap, napagtanto niya ang nakakatindig balahibong katotohanan, ang mga nilalang sa labas, ang mga aninong matagal nang nagbabantay, at ang mga tinig na paulit-ulit na humahabol sa kanya sila ang mga taong minahal niya noon. Hindi sila basta pinatay, hindi sila nawala. Sila mismo ang naging nilalang na ngayon ay nagkukubli sa dilim. Nanlaki ang kanyang mga mata, halos mapahiyaw sa nadiskubre. Paano siya makakatakas kung mismong pamilya at mga kababayan niya ang naging halimaw? Paano siya lalaban kung ang kanilang mga mukha ang humaharap sa kanya, mga mukhang nagmamakaawa na parang tao, ngunit sa ilalim ay gutom na hindi mapapawi? At bago pa siya makaisip, isang malakas na hampas mula sa bubungan ang tuluyang nagwasak dito. Bumagsak ang mga tabla at isang nilalang ang lumantad, mataas, payat at ang balat ay parang balat ng bangkay. Ngunit ang pinakamatindi, mukha ito ng kanyang sariling ama. Ang parehong mukha na minsan ay nagturo sa kanya kung paano mangisda, kung paano mag-ani, ngayon ay nakatitig sa kanya na parang hayop na gutom. Bakit ka bumalik, anak? Bulong nito, sabay labas ng mahahabang pangil. Napatras siya, ngunit wala nang mapuntahan. Sa ilalim, lumusot ang isa pang nilalang mula sa butas ng sahig, hindi na kamay lang, kundi buong katawan. At ang nakilala niya agad ay ang mukha ng kanyang pinsan, ang isa sa mga nawala noon. Ngayon ay nakayuko, naglalaway at ang mga kuko'y kumikiskis sa kahoy. Nakulong siya sa gitna. Sa harap, ang aninong may mapuputing mata. Sa likod, ang kanyang ama na hindi na tao. Sa sahig, ang pinsan niyang halimaw. At sa labas, daan-daan pang mata ang nakamasid, nag-aabang ng kanyang pagkakamali. Hindi na niya alam kung ano ang tama o mali. Ang puso niya ipunit sa pagitan ng alaala ng mga taong ito at ng mga nilalang na ngayon ay nagbabadyang pumatay sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hawak pa rin ang kahon na patuloy na lumiliwanag, ngunit hindi niya alam kung iyon ba ikaligtasan o kapahamakan.
At sa mga sandaling iyon, isang tanong ang bumabagabag hindi lang sa kanya, kundi pati sa inyo na nakikinig ngayon, kung kayo ang nasa kanyang kalagayan. Kaya ba ninyong labanan ang inyong sariling pamilya kung sila mismo ang nagbabalik bilang mga halimaw? Ano ang pipiliin ninyo, ang tumakbo, ang lumaban, o ang sumuko na lamang sa dilim? Mga kaibigan, ano sa tingin ninyo? Ano ang gagawin ninyo kung kayo nasa sitwasyon niya? At higit sa lahat, sa palagay ninyo ba, makakaligtas pa siya, o oras na lang ang binibilang bago siya tuluyang lamunin ng kanyang nakaraan? Ang hangin sa loob ng bahay ay halos hindi na makahinga. Ang bawat galaw ng mga nilalang sa paligid ay parang dagundong ng kamatayan. Sa harap niya, ang kanyang ama na ngayon ay halimao na may mga matang nag-aapoy sa gutom, mula sa sahig, ang kanyang pinsang gumagapang na parang ahas na may matutulis na kuko, at sa sulok, ang nilalang na walang itim ang mga mata, nakangisi at tila ba nag-enjoy sa bawat piraso ng takot na lumalabas mula sa kanya. Pinisil niya ng mahigpit ang kahon na hawak, hindi alam kung iyon ba ay kanyang kaligtasan o kabangisan. Ngunit bago pa man siya makapagdesisyon, umatake ang kanyang ama. Mabilis itong lumundag, ang mga kuko'y nakahanda upang laslasin ang kanyang dibdib. Sa isang iglap, napaikot niya ang katawan at nailagan ang unang hampas, ngunit nahulog ang kahon sa sahig. Pumutok ito at mula roon ay kumalat ang mas maliwanag na liwanag, isang sinag na nagdulot ng sigaw sa mga nilalang. Ang kanyang ama ay napaatras, hawak ang kanyang mukha, habang ang pinsan niyang gumagapang ay biglang natigil at napaurong. Ngunit ang liwanag ay hindi tumagal. Dahan-dahan itong humina, para bang sinasadya siyang lokohin. At bago pa man siya muling makapulot ng lakas, mula sa dilim ay lumapit ang nilalang na may mapuputing mata. Umiti ito at sa unang pagkakataon nagsalita. Hindi mo sila maliligtas dahil ikaw mismo ang dahilan kung bakit sila naging ganito. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ano nang ibig mong sabihin? Nanginginig ang kanyang tinig. Ngunit ang nilalang ay tumawa lamang, mababa, malalim at nakakatindig balahibo. Naalala mo ba ang gabing tumakas ka? Habang tumatakbo ka palayo, iniwan mo silang lahat. Ang proteksyon na dapat sana ay ikaw ang magtataguyod, iniwan mong nakatiwangwang. Ang sumpa ay kumalat at sila ang naging handog. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi totoo, bulong ng kanyang isipan, ngunit malalim sa kanyang puso, alam niyang may katotohanan ang mga salita. Ang kanyang pagtakas ay nag-iwan ng puwang, isang puwang na pinasok ng dilim. At ngayon, lahat ng kanyang mahal ay naging halimaw, hindi dahil sila ang pinili, kundi dahil siya ang nagkulang. Hindi sigaw niya, sabay pulot ng kahon. Ngunit ang bigat nito ay tila dumoble, parang ayaw ng magpaubaya. Ang kanyang ama ay muling sumugod, at sa pagkakataong ito, halos tumama ang matatalim na kuko sa kanyang leg. Mabilis niyang isinangga ang kahon, at sa isang iglap, nagliyab ito ng mas maliwanag na liwanag, parang apoy na hindi nasusunog. Ang kanyang ama ay napaatras muli, sumisigaw na parang sinusunog ang laman. Ngunit kasabay nito, ang pinsan niyang halimaw ay tuluyan ng nakalabas sa sahig, mabilis na sumunggab sa kanyang paa. Napahiga siya sa sahig, nagpumiglas, ngunit ang mga kuko ay dumadaloy sa kanyang balat, nag-iiwan ng mga sugat. Pinilit niyang sipain hanggang sa sumalpok ito sa dingding, ngunit bago siya makabangon, naroon na ang nilalang na may mapuputing mata, nakaluhod sa harap niya, at malapit nang abutin ang kanyang mukha. Wala ka ng takas, bulong nito. Ngayon, ikaw naman ang magiging isa sa amin. Sa desperasyon, binuksan niya ang kahon ng tuluyan. At mula rito, hindi liwanag ang lumabas kundi apoy, apoy na kulay itim at pula, parang apoy mula sa mismong kailaliman ng lupa. Pumuno ito sa buong silid at lahat na nilalang ay nagsimulang magliyab. Ang kanyang ama ay sumigaw, ang pinsan ay umiyak ng parang batang nasusunog, at ang mga matang nakamasid mula sa labas ay unti-unting naglaho, isa-isa. Ngunit kasabay nito, naramdaman niyang ang apoy ay hindi lang para sa kanila. Dumadaloy din ito sa kanyang mga kamay, umaakyat sa kanyang mga braso, hanggang sa kanyang dibdib. Masakit, nakakapaso, at parang unti-unti niyang nararamdaman ang pagkawala ng kanyang sarili. At sa huling iglap bago siya lamunin ng apoy, narinig niya muli ang tinig ng kanyang ina. Ngunit ngayon ay hindi na ito gutom o galit,
kundi malungkot, halos umiiyak. Anak, ikaw ang handog. Napatigil siya, nanlaki ang mga mata. Ang kahon ay hindi pala proteksyon, kundi sisidlan ng sumpa. At sa pagbukas niya nito, siya mismo ang naging susunod na sisidlan ng dilim. Ang mga nilalang ay nagsimulang maglaho, ngunit kasabay nito, ang kanyang katawan ay unti-unting nagbabago, ang balat niya ay kumukulubot, ang mga kuko'y humahaba, at ang kanyang mga mata ay nagsisimulang magningning sa dilim. Isang nakakatindig balahibong katotohanan ang bumalot sa kanya. Upang matapos ang sumpa, kailangan ng kapalit. At siya mismo ang pinili ng kahon. At ngayon, mga kaibigan, iiwan ko sa inyo ang tanong. Kung kayo ang nasa kalagayan niya, kung ang tanging paraan para matapos ang bangungot ay ikaw mismo ang maging handog, tatanggapin mo ba ang kapalaran, o lalaban ka hanggang sa huli kahit walang kasiguraduhan? At higit sa lahat, sa tingin ninyo ba, may pag-asa pa siyang manatiling tao, o tuluyan na siyang magiging isa sa mga halimaw na kanyang kinatatakutan? Tahimik na ang paligid. Ang dating umaatungal na apoy na kulay itim at pula ay biglang naglaho, para bang hindi kailanman naganap. Ang sahig na kanina ay nagbubugan ng usok ay ngayon ay malamig na kahoy na tila walang bakas ng pagkasunog. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagbigay ng ginhawa, sa halip, mas lalo nitong ipinadama ang bigat ng nangyari. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakahandusay siya sa gitna ng silid, hingal na hingal, at ramdam niya ang hapdi ng mga sugat na iniwan ng mga kuko ng kanyang pinsan. Inangat niya ang kanyang mga kamay, at halos hindi siya makahinga nang makita ang mga ito. Ang balat niya ay tila sunog at naninipis, ngunit sa ilalim, may kislap na kulay pula, parang apoy na pilit na kumakawala. Ang kanyang mga kuko ay nananatiling mahahaba, at kahit gaano niya piliting hubarin o ipikit ang kanyang mga mata, nananatiling kumikinang ang mga iyon sa dilim. Hindi ako isa sa kanila, mahina niyang bulong. Ngunit kahit siya, ramdam niya ang katotohanan. Sa halip na magbigay-ilaya, ang kahon ay nagbigay sumpa, at siya ngayon ang sisidlan ng lahat ng pighati at gutom ng baryo. Luminga siya. Ang kanyang ama at pinsan ay wala na, abo na lamang ang naiwan, parang binura sila ng apoy mula sa mundo. Ang nilalang na may mapuputing mata ay hindi na rin makita, ngunit sa hangin, naroon pa rin ang bulong ng halakhak nito, malambing ngunit nakakapangilabot, para bang nag-iiwan ng pangakong babalik ito kapag dumating muli ang takdang oras. Bumangon siya, pinilit ang mga paa kahit nanginginig. Sa labas ng bahay, tahimik ang buong baryo. Ang mga ilaw sa bawat kubo ay patay, wala ni isang anino ng kapitbahay, wala ring ingay ng mga hayop. Para bang lahat ng buhay ay biglang naglaho. At habang naglalakad siya sa makipot na daan, napansin niyang ang mga puno ay tuyo, ang hangin ay mabigat, at ang lupa ay amoy abo. Ang kanyang baryo na minsan ay puno ng tawanan, ani, at alaala, ay ngayon isang bangungot na walang laman kundi anino. Ngunit sa kabila ng katahimikan, naroon ang pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Sa bawat paghinga, naririnig niya ang mahihinang yabag. Sa bawat paglingon, may mga matang kumikislap mula sa dilim, mabilis maglaho bago niya tuluyang makita. At sa bawat pintig ng kanyang puso, lalo niyang nararamdaman ang gutom na hindi kanya, isang gutom na pumipilit lumabas, gumapang at sumako. Minsan, naririnig niya ang tinig ng kanyang ina. Minsan, ang boses ng kanyang ama. Minsan, ang iyak ng kanyang pinsan. Lahat sila ay bumubulong ng iisang salita, ikaw na ang magpapatuloy. Napaluhod siya, napayakap sa sariling katawan at halos mabaliw sa bigat ng mga tinig. Ngunit kasabay nito, naramdaman niyang kaya niya itong kontrolin, hindi tuluyang, ngunit sapat para mapigil. At doon niya napagtanto, hindi pa tapos ang lahat. Ang sumpa ay nasa kanya, ngunit may kapangyarihan din siyang mamili kung paano ito gagamitin. Ang tanong lamang, hanggang kailan niya kayang labanan? Sa huling pagkakataon, tumingin siya sa baryo. Alam niyang hindi na niya ito maibabalik sa dati. Ngunit may isa pa siyang pangakong kailangan tuparin, ang hindi na muling ipapasa sa iba ang sumpang ito. Kaya't tumalikod siya, mabigat ang bawat hakbang, at tinungo ang daan palabas ng baryo. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may isa pang takot na bumubulong, paano kung sa bandang huli, hindi siya ang makakakontrol, kundi ang sumpa mismo.
Habang papalayo siya, dumampi ang malamig na hangin sa kanyang bato. Napahinto siya. Mabagal siyang lumingon at doon, sa malayo, nakita niya ang anino ng isang bata. Nakatingin ito sa kanya, nakatayo sa gitna ng mga tuyong puno. Ang bata ay walang mukha, ngunit ang mga mata ay parehong kumikislap gaya ng sa kanya. At bago ito tuluyang naglaho, narinig niya ang isang bulong, "Hindi ka nag-iisa." Nanlamig siya. Tumakbo siya palayo, ngunit kahit anong bilis ng kanyang hakbang, ramdam niyang ang aninong iyon ay sumusunod sa kanya, nakatanim na sa kanyang likod. At ngayon, mga kaibigan, dito na nagtatapos ang ating kwento. Ngunit bago ninyo tuluyang iwanan ang dilim, ako'y may mga tanong. Sa palagay ninyo, may pag-asa pa bang malabanan ng ating bida ang sumpa, o siya na ang magiging bagong halimaw ng kanyang baryo? At kung sakaling dumating ang araw na hindi niya nakayanin, sino sa tingin ninyo ang susunod na mabibiktima? Iwan ninyo ang inyong mga sagot sa mga komento. At kung gusto ninyo ng pagpapatuloy ng kwentong ito, baka oras na para ipagpatuloy natin ang susunod na kabanata ng sumpa.